Ay, praise the Lord, glory to God po. July 19, 2024, purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Heavenly Father, the one and only God, the God that we need in our life. You are the God that never fails to surprise us, the God that is faithful to your promises. Thank you for this another chance of sharing your truth. Thank you for the love and joy in knowing you. Thank you for giving us the victory in our battles in life. Our joy is to be with you. Father God, we have so many shortcomings to you. Forgive us for being unfaithful despite your faithfulness to us. As we meditate your word today, Lord, we pray for wisdom. Teach us on the way of Christ, your Son, that we can follow him. May we learn to obey all your commandments. May we submit ourselves without hesitation. We pray healing for those who are sick. We pray for the lost that one day they may find you. Thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Glory to God. Abati po tayo ng happy birthday. Konti lang sila. Happy birthday to Sister Rhea Hilario. Happy birthday to Kuya Jaime. Ayan, dadalawa lang po ang akin nasa listahan. Happy birthday to all the birthday celebrants today. July 19, 2024. Yan po. And even you are not in my friends list, happy birthday to all of you. July 19, to all the birthday celebrants. May God bless you always. May God give the desires of your heart. And may God protect you in everything. Especially these days, we have, so many floods, ganyan po. So, and may God also protect you from sickness. May God provide everything that you need. So, happy birthday to all the birthday celebrants today, July 19, 2024. Yan po. And again, thank you to all the people. Masama po pakiramdam natin eh. Thank you to all the people sharing my reels, my videos po. And supporting my FB live yan. Salamat po sa pakikinig. So may God bless all of you. Ang Diyos na lang po ang bahalang magbalik ng lahat. Ayan. Napaka-rare case na nasa FB talaga ako. Papindot-pindot lang pero bira po talaga. Dahil until now, ano pa rin tayo nagagamot pa rin tayo. Yan po. But God is good dahil nakapag-FB live tayo ngayon. In Romans 12:6-8, saglit lang po ito lang. Ito yung kahapon. We all have different gifts. Each gift came because of the grace of God gave us. Whoever has the gift of prophecy should use that gift in a way that fits the kind of faith they have. Whoever has the gift of serving should serve. Whoever has the gift of teaching should teach. Whoever has the gift of comforting others should do that. Whoever has the gift of giving to help others should give generously. Whoever has the gift of leading should work hard at it. Whoever has the gift of showing kindness to others should do it gladly. Lord to God. Tagalog po. Mga taga-Roma 12:6-8, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob niyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ng ating kaloob, maglingkod tayo.
magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ng inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin nyo ng buong galak. Glory to God. Yan po. Kahapon, yan, Tagalog na lang tayo, medyo pag English, pag may sakit, ganun pala yung feeling nun, na pag may sakit ka, parang hindi rin gumagana yung utak ko. So, yan po yung naramdaman ko, honestly, na may sakit, parang, yung nabubupuls ka rin sa English, parang ganun. Hindi ko kasi, pag napapanood ko yung mga videos ko yung itong lately na medyo, sunod-sunod yung sakit ko talaga. Siguro nakakahin. Or dahil nga siguro din, dahil ang problema ko talaga brain. Na po. So, yan. Pero, syempre, biyaya nga ng Diyos, ayan Diyos, nagpapagaling. Kaya po tayo ay, yan nga, nakakapag-share pa rin ng Word of God. No po, sa biyaya ng Diyos, sa habag ng Diyos. At, yun nga, sabi natin kahapon, na ko na yung verse kahapon sa para wala na yata. Ito. Di ba yung Mateo 10:7-10 na sabi diya yung umayo kayo at ipangaral na malapit nang dumandig ang kare ng langit. Pagalingin nyo ang mga may sakit at buhayin ng mga patayan. Hindi ko na po Mateo 7-10 sapagkat ito yan. Magbigay naman kayo ng walang bayad, mali ba na? Ito yan. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Yan po. So, purihin ng Panginoon. Yung sabi nga natin na, ang church, ang mga pastor po, mga manggagawa, yan po ay wala talagang sweldo. Na po. So, sa biyaya ng Diyos, sila po ay nabubuhay. Yan, sabi ko nga, diba, sa mga pangangaral sa palengke, yan po, sa yung mga offering. Kaya wag na tayo maging madamot po. At ito, end time na, diba, na kung meron kang kayang ibigay na natin na po. Yan, kasi naman, ano mangyayari sa pera mo? Diba, parang, pinagkatabi-tabi mo sa kung saan-saan, wala rin pa rin mangyayari. No po. At saka yung naisip ko nga, yung minsan, di ba yung maraming mga sasakyan, parang minsan maisip mo rin, hindi naman nagagamit siguro araw-araw. Anyways, baka ginagamit nila araw-araw. No po. Pero yung nga kasi, wag tayo mag-ipon ng mga bagay na masisira, hindi natin madadala po. Dahil, sayang, di ba po? Yan. So, purin po Panginoon na marami tayong kaloob. Kaya nga, eto nga yung sabi kong bababa na uli ako. Yan. Dito na lang tayo sa Tagalog. Sinama ko lang English kasi para, sabi ko pa yung sa mga, natin na at least meron verse ng English. Yan po. Kung ang ating kaloob, yung pagsasalita, pahayag mula sa Diyos, yan nga. Kung ano yung lahat po tayo ay merong kumbaga talent, gift ang Panginoon na kailangan lang natin i-discover. No po, yan, na syempre pag na-discover mo na, huwag ka na ba maging madamot. Kaya nga tayo po ay, dahil ito yung aking kaloob nga, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, bagamat sa church nga po ay nga from the apostle, late apostle or Sinutan period, na from him, na nagkaroon tayo ng karapatang mangaral po. Dahil siya ay yung pagkatawag po sa kanya, di ba po? So, yung may mga bishops, ganyan, mga presbyter na po. At sa atin may mga elder nga yan. At biyaya na tayo ay naturuan naman, kaya tayo po ay nakakamangaral po ng salita ng Diyos. So, kung meron kayong pagiging generous mo, yan ang gifted ka dyan, diba?
So pagtuturo, magaling ka magturo ng, kasi sa church merong MCA, Maranatha Christian Academy po. At meron din sa college yung parang Life Christian, ayan. Basta meron po sa college ang PMC Support Watch po by the grace of God na pinalaki maina po ng Panginoon. Yan po, purihin po Panginoon. So, may mga kaloob tayo at dapat po natin yan ipagamit sa gawain ng Diyos nang walang bayad. Yan, at sabi nga doon sa di ba? Karapat-dapat naman tumanggap ang mga manggagawa para sa kanilang ikabubuhay. No po. Yan, kakain din naman. Kaya yung sa mga nangangaral po sa palengke, sa bus, hindi po sila nanlilimos. Sila po ay padala po ng Panginoon. Sila po ay yung nga ginagamit din po sa gawain ng Diyos ang mga, yung sa mga offering po. No po. Yan. So, glory to God. And, ito nga, maliit lang, maiksing lang to eh. Revelation 3:20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me. Pahayag 3:20, Narito ako'y nakatayo sa pintuan at patuloy na kumakatok. Kapag marinig ng sinuman na aking tinig at magbukas ng pito, ako ay papasok sa kanya. Ako ay maghahaponang kasama niya at siya ay kakain kasama ko. Glory to God. Diba lagi natin sinasabi po yan na marami talaga tayong tinatawag po. Kaya lang nga ay marami tayong pagka-busy. Or minsan, hindi natin maunawan, sobrang gulo ng mundo natin, mga trials na po, namatayan, problemang pinansyal, sa health, kagaya ko, di ba health, pero ang biyaya ng Diyos ay yung nga po, biyaya na tayo po ay 9 years na po sa faith, glory to God, na ayun nga kasi nakaunawa, di po. Meron akong sakit, pero hindi naging hadlang sa akin. Hindi kasi siguro 2015, yung ibig sabihin ba ay kami nga kasi ay pinalaki po na nanay ko sa salita. Hindi siya salita ng Diyos, pero religious po, no po. Dahil nung time na yon nga kami ay di ko na maalam yung salita talaga ng Diyos. Yan, may Bible kami, pero hindi naman nabuklat ko, di ko naman naintindihan, no po. Yan. Pero yung nga, biyaya po na dinala po tayo sa tunay na paglilingkod kasi nga, ang Diyos kasi tumitingin sa puso. Yan. Kaya nga, di ba sabi nga, marami ang tinatawag, no po. Pag dumaranas tayo ng kung ano-ano sa buhay natin, yan. Ang Panginoon, kumbaga tinatawag na tayo, pero pa tayo ay, parang gulong-gulo utak natin, di ba? Kaya nga po, maraming mga ngaral, sabi ko nga, tatawagan ka kasi sa pangangaral eh. Yan, pero yung, kumbaga kasi tinawag po ako, nung time na, sandamakmak na problema. Yan, kung saan ako nagpupunta, yan, at dumating na rin yung time sa akin na, yung gusto mo na magpakamatay, ganyan. Pero takot ako mamatay talaga yung sabi mo lalas na sa mga takot. Yan po. Na kahit na ngayon sabi ko, Lord, pag ako kuhanin mo, pwede ba yun natutulog na lang? Kasi nga, pag ako sa CR, sa totoo lang, sobrang takot kasi nga, yung babagsak na naman yung bungong mo or ganyan. So, sabi ko, Lord, parang okay na lang yung natutulog ako, tas diba, wag ka magising, ganyan. Pero ang panalangin ko talaga sa Panginoon, po talaga na, yung kumbaga dagdagan pa yung buhay ko. Bakit? Yung nga pa, kasi maraming pang dapat iligtas po. Yan, maraming di nakakaunawa. Yan, kaya nga sabi ko, 'di ba, ang mga verses sa Bible,
akala natin na unawan natin, pero sa totoo po, hindi po. Yan po talaga totoo. Huwag po kayo magalit po sa akin. Na po, ako ay nagsasabi lang ng totoo. 'Di ba? So, ayan nga, na nung time ako'y tinawag sa naman ko na problema sa bus. May nangangaral sa bus, no po. Yan. At hindi literal na nangangaral kasi sa Dubai ay bawal po ang ganon. May dalang, yung obvious na Bible papakita mo sa bus station, ano po yun Muslim country, di ba po? So, may lumapit sa akin, nga kapatid na Brother Nelson, Brother Saturnino. Bagamat na may nag-invite na nga, dahil sa di pangalan, pero hindi sila nagtagumpay, no po. So, ayun, no time yung gulong-gulo, basta aligaga sa mga problema. Dahil solo na nga lang ako noon solo ko dinala lahat ng mga problema ko. Yan po. So, tayo, yung nga, may mga namatayan, may mga nagkakasakit, dapat natin maunawaan na ang Diyos, tinatawag tayo. Tinatawag tayo bakit? Para makatanggap ng kaligtasan po. Yan. Para kung may time pang paglikuran natin, Panginoon, di ba po, sana, bukas puso tayo maglilingkod po sa Panginoon. At ang paglilingkod po sa Diyos, ay ang Diyos po may standard po ng paglilingkod. Hindi yung sa paraang paglilingkod na gusto natin maalawan. Hindi po na, yung kagaya ng nakagawian natin, pupunta ka sa church, mag-antanda ka, o kaya pupunta ka doon na kay Marites ka pa, di ba? Yung katabi mo, ayun nga, kamaritisan mo pa, ganyan. Ang paglilingkod na gusto ng Diyos, yung syempre, yung nga, humahanap siya ng true worshipers nga po. Yun ang inaan niya. Nasasambahin siya sa spirito at katotohanan. Yan. So, ang Diyos ay, di ba sabi niya, narito ako ay nakatayo sa pintuan at patuloy na kumakatok. Yan. Kung nga yes, yung sabi ko nga sa aking asawa, sa pamilya niya, na in-invite sila sa home pray. Yan. At kung daw ako nagkakamali nga sabi ko, di ba, inayawan nila ang home pray, ang invitation ng Panginoon. Kaya ang Diyos, nireveal yung mga kalokohan nila. Yan. Hindi sana i-reveal kung una pa lang, tumugon na sila sa panawagan ng Panginoon. Bakit naman? Mahal na mahal sila ng Panginoon. At yung nga kasi, alam ng Diyos, araw-araw, lahat sila, isa-isa, minimensyon ko yung pangalan, na makatanggap ng kaligtasan. Na po, kumbaga, ako bilang anak ng Diyos ay naghihirap mag-share ng Word of God. Kaya naman, syempre, ang mahal ko sa buhay ay hindi ipapahuli ng Panginoon. Na po, yan. So, hindi tumugon, kaya ang Diyos ni-reveal nga yung mga kalokohan nila, mga pinagkagagawa na po. Yan po, at huwag tayo mag-charge uli. Ako rin po ay makasalanan na po. Yan po rin po ang Panginoon. So, ang Diyos patuloy na kumakatok sa atin. May nangangaral sa bus, sabi ko nga, sa may bus station po ako na akay. Merong nga sa palengke, sa ospital, sa jail, nagbabahay-bahay, baryo to baryo, na po, dito na tayo. At saka yung mga sa street evangelism, di ba, inano natin yan. Kaso mo tayo ay akala natin sila ay nandun lang, pero dapat po, yung kumbaga, sabi ko nga, minsan kailangan natin ng quiet time. Kailangan natin, ang nangyayari kasi ngayon, kasi ako, imagine 2015, naka 9 years, yung nga sa biyaya ng Diyos, yung sabi nila na, ang tagal sinasabi dati din yung Panginoon, hanggang ngayon di pa dumadating. Huwag po nating maging ganun ang ating kaisipan. Kasi one day po, darating parang silo sa atin na wala ka na magagawa talaga. Na po, na ilang beses ka tinawag, di ba sabi niya, patuloy na kumakatok kapag marinig, sino man akin magbukas ng pito. Talagang ang Diyos kasi titingin sa puso. Pag ikaw yung tao na naghahanap talaga sa Diyos,
ang Diyos papasok sa'yo. Di ba po? Yan. Pero kung ikaw yung tao na wala ka ng pakialam kasi you have everything na. Yan. At meron ako napanood na parang hindi niya na kailangan ng Diyos. Kawawa yung tao na yun. No po? Ay sabi ko nga nakakaawang maiwan sa rapture po. Tinatawag tayo para tumanggap ng kaligtasan. Ang dami sa atin ayaw magbukas po ng kanilang mga pintuan. Yan po. At ngayong nga end time, ayun nga, nagkaroon nga ng home free, diba? Kasi kailangan maramihan na eh. Yan, dahil baka biglang one day dumating, wala na po tayong magagawa habang may liwanag na po. So, kaya nga kahit sa mga, yan, yung mga pulis, kapulisan, biyaya ng Diyos na nadadala ng salita ng Diyos. So, kahit sila'y busy, biyaya po na papaunlakan, no po. Sabi dito sa Roma, Tagalog na lang to. May English pa pala, sorry. Roma 10:14-15, New International Version. How, then, they call on the one they have not believed in, and how can they believe in one of whom, when they have not heard? And how can they, sorry po, nangangatil na manok. And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring the good news. Glory to God. Mga taga-Roma 10:14-15, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dala ng magandang balita. Glory to God. Yan po. So, sabi ko nga, di ba, mainit. Na, ano po, yan nga maraming mga ngaral na pinadala ang Panginoon. Kung saan sang party ng mundo, by the grace of God nga po, tayo I will always say that I am a proud port watcher. Yan. Na dito lang talaga ako sa church nakakilala ng tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos po, makikilala nyo pag po kayo ay nag-submit. Na po, maniwala kayo, milyon-milyong tao, bilyong tao, hindi nakakilala sa tunay na Diyos. Yan. Kaya sila ay walang pakialam. Kasi hindi nila kilala ang tunay na Diyos na kala nila hindi, kumbaga, mabuti ang Diyos. Pero ang Diyos marunong di magalit. Yan po, di ba yung binost ko Sodom and Gomorrah, yan, na nagpaano ng, ano ba yun? Yung basta asupre ba yun, yung pinaano, di ba? Tapos yung sabi nga kasi asawa nila, huwag lumingon, naging bato. Di ba? Hindi nagbibiro ang Diyos. Hindi po nagbibiro. Yan. Na talagang one day darating siya para magnanakaw. At pag ikaw na iwanan sa rapture, yan. Kahit siguro patayin mo na sarili mo sa pag naiwa ka na, wala rin, sa impyerno ka rin pupunta. Diba? Kaya habang ang Diyos, yung post ko, habang may pagkakataong binibigay, diba? Tanggapin natin. Yan, huwag tayong magpakasakali po. Mahirap lagi yung chance passenger, chance kung ano ng mga chance, diba? Tataya ka sa loto. Chance. Wala ka namang iyan ay sugal. Diba? Kaya maraming kung ano ng mga issue ng loto, kasi nga minamaniobra rin yan ng tao. At ang tao nga walang kasing sama. Walang kasing sama. Totoo po yan na, diba, pamilya sa pamilya, maglolokohan. Diba, magnanakawan. Ako, sabi ko nga, dati akong, hindi ko sasabing magnakaw. Ganyan. Dahil yung nangyari na nagamit ko credit card ng aking bayaw, dahil nga sa yung pinabayad ng
Yung ngayon, yung inano ko yung asawa ko kasi, na nag-visit visa, yung, kumbaga yung, pa yung nasa Roman Catholic po ako. Na pinilit ko, kala ko, ako yung magtatagumpay. Many are the plans in a man's heart, but God's plan will prevail. Na akala ko, magtatagumpay ako na, pag binalik ko siya ng Dubai, magtatrabaho na siya. Pero, wala, hindi ako, nagkamali ako. Yan po. So, ayun nga. Pero at least biyaya, di ba, na basta yung mga pagkakamali mo, natututo ka. Yan. At yung nga, biyaya ng Diyos, ang gawa ng Diyos, ang plano ng Diyos, na pagka yari nung ano na yun, na naiuwi ko sila, tayo po ay dinala ng Diyos sa tunay na pananampalataya. Yan po ang PMC Support Watch na, kumbaga yung pagka-inlove ko sa Panginoon, na kahit iwanan ka ng lahat, ang Diyos hindi ka iiwanan. Yan. Mananatili siya talaga sa'yo na, kasi naranasan ko naranasan kong iwanan talaga totally na, nagpalipat-lipat ka ng bahay, yan, na wala magpatuloy sa'yo, na po. So, pero biyayan ng Diyos, nga kasi nakita ng Diyos ang puso natin, na kahit nangyari yun, hindi tayo, kasi nga natuto tayo sa church natuto tayo sa church yung dalawa, na ibigin mo ang Diyos ng higit sa sarili mo, at ibigin mo kapwa mo ng kagaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Yan, na yung salita ng Diyos ay pinapangaral ng mga sugo, na po, ng mga lingkod, na talagang, kasi nga sila ay sinugo diba, biyaya ng Diyos. Yan, kaya yung mga tinanggap natin salita ng Diyos, yan, dahil tayo ay, of course, nilalagay natin sa puso at isipin, hindi kayong Kristiyano na, na pagka nakapakinig ka ng ngayon, tayo po ay nagsishare ng Word of God. Pagka pakinig mo, nawala na lang. Yung yung parable of the sower. Yan. So, siguro next time ulitin natin yan. Diba po? So, sa akin kasi, siguro nga dahil ganon, yung dumaan ako sa matinding kaya, bawat salita ng bawat word of God talaga, nasa puso ko. Yan po. At biyaya nga, na tayo ay pinagkatiwalaan po ng Panginoon na makapag-share po ng kanyang mga salita. Na po, yan po rin po ang Panginoon. Kaya tayo po ay wala pong pangako ng bukas. Yan. Sa dami ko nakikita sa social media na matay. Yan, kasi nga wala talagang walang, kaya nga diba sabi ko kahit ako po, hindi ko alam. Yan. Hindi ko alam ko, huwag niyo ako tanangin kung kailan darating pa. Hindi ko rin alam. Tanging ang Ama lang po ang nakakaalam na po. Yan. Syempre pag pinalam sa akin, baka mamaya, may imarates ko sa inyo ng, diba? Yan. So, basta yung sinabi ng Panginoon na 2 years or less than 2 years, diba po? So, wag ka doon sa 2 years, ngayon pala magpasiguro ka na ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan para hindi gabi-gabi ay ikaw ay takot. Kasi anytime darating ang Panginoon para magnanakaw. Na po, para magnanakaw, walang nagpaalam. Yan, kaya tayo po ay maging tumanggap na ng salvation. No po, habang may panahon pa. Yan, kasi hindi natin alam pa panahon. Yan, at malay mo ba bukas kung buhay ka pa or hindi na, di ba? Hindi ka na nakatanggap ng kaligtasan. Di ba po? So, kung meron kayong makita mga ngaral sa kanto nyo, kasi sa amin sa Nueva, nandun lang Kaya nga ako pag nakauwi uli ng Nueva, yan, talagang kausapin ko sila. Yun po ay pag ako'y nakauwi at may pagkakataon, dahil di ko rin alam. Na po. So, dahil ang last na uwi ko ay kailan ba? 2023 yat. Hindi pala ako umuwi na, paralyzed din ako noon, hindi ako nakakagaano na
Yung parang ngayon, mas lumalala kasi yung tawag dito, nakakadaan, pero wala akong na chance na para kausapin sila. Yan, kung meron ba diba, tsaka, nung time na yun ako umuwi hindi pa po natin yung nga sabi ko yung kaloob na aking dinanggap. Hindi ko pa naunawaan na, yung kala ko, ako po ay lang, ba yung binebenta ko, nag-ukay-ukay lang ako. Pero hindi ko alam na tayo po ay gusto palang gamitin po ng Panginoon na po. So, ako nga ingot-ingot Yan. So, purihin po ang Panginoon. At least ngayon ayokong sayangin yung bawat araw na kumbaga natitira po sa atin. Kasi nga, pag nagdilim na, wala na magagawa Wala na po. Kaya ngayon pa lang, kung malapit kayo sa PMCC Port Watch yan, na church, pumunta na po kayo. At makinig kayo ng Bible study, mas maganda na bago kayo mabautismo, ma-explain sa inyo ano bautismo, bagamat paulit-ulit ko na sineshare para saan ba yung bautismo. Hindi po yan yung winisikat tayo na po. Yung tayo po ay binigyan po ng pangalan, hindi po yan. Yan, pag ikaw po ay nag-submit, pusang loob ka, galing sa puso mo talagang lumapit ka sa Panginoon. Ang Panginoon naman magpapakilala sa iyo. Kagaya sa akin, ganun, nakilala ko na eto pala yung Panginoon, eto pala yung tunay na Diyos. Akala ko yung mga pahit-pahit ka lang dyan, pagkapahit, ang tanda, ganyan. Hindi. Mas malalim na makikilala mo ang Diyos pag ikaw talaga ay nag-submit. Yan na. Kung nakakaluhod ka dati, hindi ka maiyak-iyak sa pag-load mo ngayon. Talagang ano-ano ka na. Yan. Ako araw-araw, sabi ko nga, na-stress ka. Na-stress ako. Bakit? Alam mo kasi maraming mapapahamak. Maraming matigas ang ulo. At, ayun nga, sabi ko minsan sa sarili ko na, kunyari pamilya ko, na parang, Lord, bahala ka na. Yung alam mong parang labas sa ilong. Bahala na ka. Kung ayaw nila, wala akong magagawa. Pero, sakit pala sa dibdib. Ano mo yun? Na, alam mo kung yung dagat-dagatang apoy, alam mo kung gaano katindi, gusto mo na mamatay, pero hindi ka mamamatay. Yan. Kaya, parang, sinasabi mo, bahala ka na kung gusto nila magpunta sa dagat-dagatang apoy, bahala sila. Pero, alam na Diyos na nadudurog ang puso mo. Kung yung iba nga, di ba, nangangaral ako para sa ibang tao. Yan. Syempre kasama na yung pamilya ko. Pero ginagawa mo to para sa lahat ng mga tao. Yan kasi mahal tayo ng Diyos iisipin nga ng Panginoon, ano pa kayong pamilya ko, di ba? Sarili mong dugo. Yan, na hindi ka mahabag sa kanila. Di ba po? So, purihin po ang Panginoon at tayo po ay, syempre sa mga kaibigan natin, mga Port Watcher, di ba? Na alam naman natin, yung may nagpapapray kasi sa akin. Everyday talaga sinasama ko sila sa prayer ko kahit ako pipikit-pikit na yung kanilang kamag-anakas para sumusuko na. Nga kasi darating hanggang ngayon wala pang dumarating. Wag po tayo mainip. Ang kailangan po natin maghanda. Kasi yung time na akala mo matagal pa, biglang darating, magulat ka lang. At talaga ikaw mismo, masasabi mo sa sarili mo, na kunyari ikaw Port Watcher or ikaw na nakatanggap, yan, bago pala sa faith, nakita mo yung naiwan, ikaw mismo maawa sa kanila. Yan, na yun nga yung pagkaiwan nila. Ito hindi ko pa naaral, pero yung makikita ng tao, yung pag-agaw sa hangin, yan po. Ang sa akin sa sarili kong pagkaunawa, makikita na maraming tao na yung pag-aagaw nga, yun ang sa akin po, hindi ko pa yan napapag-bulay-bulayan, yan po. Yung rapture nga, ang tinutukoy ko po, na makikita talaga na marami yung rapture. At ang nakakatakot, pag may nakita ka na inagaw at ikaw naiwan pa, matakot ka na. Matakot ka na kasi naiwan kay
Yan, 'di ba? Nakapatong pa yung paa mo sa lupa, ay naiwan ka. Yun na nakakatakot. Yan po. Kaya ako nga ay kahit may sakit, sige lang. Kahit di na makalakad, di na ako makapasok ng tricycle. Pag ako'y papasok sa tricycle, talagang pahirapan makapasok, pati pa ako paano ko i-straight. Yan. Kaya pag meron ka nakita na inagaw na at ikaw na iwan, yun na yun. 'Di ba? Hindi natin alam, bukas makalawa, darating ang Panginoon at di ka tumanggap ng kaligtasan dahil ang sabi mo ay marami ka pang bagay na gustong gawin sa mundo. Sabi ko, 1 John 2:15, do not love the world. Yan. Kasi po ang sanlibutan, yan po ay kay Satanas. Kaya nga maraming mga tao na aliw na oliw sa sanlibutan. Pagbili ng kotse, pagbili ng bahay, pagbili ng lupa, pagbili ng kung ano ng mga ari-arian, yan, di ba? Yan, mga masasarap na pagkain, okay na lang din yan eh. Yan, pero sa totoo lang, may impatyo ka rin dyan. Di ba? Pero yung mga pita ng laman, yan, so, ano po yan? Yan ang kaaway ng Diyos, ang dyablo. Yan, at yan tayo talagang, yan ang gusto ni Satanas. Ito mahilig tong maglaboy, ito mahilig tong mamili ng sasakyan, mahilig tong mamili ng mga bag na mamahalin. Yan ang gusto ni Satanas. Yan, kaya pag hindi tayo nakaalpas dyan, yan, or minsan, siguro gawin natin na subukan natin mag-ayuno. Yan, sabi ko nga dito sa anak ko, nung isang araw, ako'y na-high blood. Yan, kasi nga nakalimutan ko na kung bakit. Pero alam mo yung, palibas sa bata, yung mga games, di ba? Sabi ko talaga, kaya nga sabi ko po, ako po'y makasalanan. At ako po'y marunong magalit. Na po. So, sabi ko, papatayin ko talaga internet. Kahit 5 araw yan. Mabubuhay lang ako pag ako ay mag-FB live. Yan, pare-pareho tayong, kasi ako, sanay na ako Sanay ako mag-ayuno, nakaranas ako, hindi kumain ng 9 days. Walang kain, walang, yung ika-5 araw, puro tubig na, diretso 9 days. Walang kain talaga, 9 na araw, naranasan ko. Ano pa kayo yung internet? Ako mag-open lang ako pag mag-FB live. Sinabi ko talaga sa kanya na ganyan ako pag magalit. Na, syempre, tinatawag ko, tapos, laro na laro, yan. Daya kasi yan ang kaaway sa demonyo kasi yan. Yan ang inano ko sa kanya. Na, bagamat bata nga po, sabi ko, pag ako naisip ko na, ako nga ilang taon ba nung tinawag ako, diba? Tapos patuloy na, minsan nakakagawa ng mali, yan. Ano ba kaya yung bata? Pero at least, alam na niya, dahil end time na mahirap nang badaya siya ng kaaway. Na po, bagamat ang Diyos, alam na bata siya. Yan, at lahat sila, kahit si Jeron, kasama yan sa prayer ko. Mga kaibigan ko, iniiyak ko talaga sa Panginoon. Siyempre, kahit yung mga hindi ko kakilala, yan po, kailangan natin, kasi nakakaawa. Nakakaawa po ang maiwan. Yun po, nakakatakot, may iwan. Yan po. So, wag tayong papayag na ngayon pa lang, tanggapin mo na Panginoon. Libre to Habang may libre. 'Di ba? Kasi susunod, wala nang yung Ephesians 2:8-9 na by your grace na maliligtas ka. Wala na yan. Kasi nag-rapture na. Sabi ko, 'di ba, nung isang araw, kahapon yata, na bakit namimilit? Kasi, may mga gera, di ba? May big one, mga ganyan. Kaya, bago mangyari yun, magra-rapture. Yan. At anytime po ang rapture ay mangyayari. Yan. Kaya pag hindi mo pa tinanggap ang Panginoon, ikaw ay nagda-doubt pa. Imagine, eternal life, nagda-doubt ka. Diba? Siguro mas matakot kapag eternal punishment. 'Di ba? Yan, kaya
kahit yung asawa ko, na, ewan ko, bahala na po ang Panginoon. May sariling, syempre, ang Panginoon ay yung way niya nga eh. Yung way niya na hindi ko kaya, hindi natin kaya mga tao. Ano po? Yan, kagaya nga, di ba, yung mga pinahayag sa akin, mga hiwagan ng Diyos. Of course, di ko kaya yun. Di ba? Ang Diyos lang ang makapangyarihan kasi. Kaya yung mga bagay na, yung sinabi ng Diyos, sinira niya yung dryer namin, na washing machine. O, di ba? Ang Diyos lang talaga makakagawa po. Yan, kaya tayo ay yung sinare natin yung kagabi yato, yun. Mas maganda yung matuwid tayo para po tayo ay makakatawag po sa Panginoon. Ano po? At bago tayo maging ganyan, tanggapin natin ang Panginoon at sigurado na darating tayo do sa pagiging, kahit hindi ka man totally matuwid, kasi righteous lang Panginoon eh. Tayo nagkakasala pa rin eh. Pero at least po, na yung mahugasan man lang tayo sa ating pong mga karumihan. Diba? Pag tayo kakain, gusto natin malinis. Ganyan rin ang Diyos. Bago kanya gamitin, lilinisin ka. Dahil tayo po ay marumi. Marumi sa kasalanan. No po? Yan. So, gagamiti ka para maakay mo kaklase mo, kaibigan mo, kakilala mo, maging kagalit mo. Akay mo, maawa ka sa kagalit mo. Diba? Pag maalaman mo siya na mapupunta sa dagat-dagatang apoy. I'm sure hindi mo kakayanin na makita yung kahit kagalit mo. Diba? Kahit ex mo pa yan. Diba? So, purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito, Lord. Sapagkat muli, sa balik ng biyaya po ang iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga salita na, Lord, patuloy na nagbibigay lakas sa bawat isa sa amin. Sa iyong mga salita ng kaligtasan, O Diyos, salita ng biyaya, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyong abang lingkod na, Lord, at least na nakapag-share ng iyong mga salita sa araw na ito. Patuloy mong pagalingin ang iyong abang lingkod upang patuloy pa akong magamit, O Diyos, sa pag-share, O Diyos, ng iyong mga salita. Panginoon, sa aming mga kaibigan na patuloy na nagda-doubt, O Diyos, ikaw ang patuloy na humipo sa kanilang mga puso, magbukas sa kanilang mga isipan, O Diyos, ng katotohanan. Lord, na talagang kami mahal mo at wala kang ibang hangad sa bawat isa sa amin, O Diyos, kundi kami ay makatanggap ng kaligtasan at Lord, kami makakilala sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa hapong ito. Ikaw ang mag-provide sa mga kaibigan namin, O Diyos, na nangangailangan sa kanilang mga kagipitan. Lord, ano man ang kanilang mga problema sa mga oras na to, O Diyos, ikaw po ang magbigay, Panginoon, magpala po sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Sa mga kaibigan naming dumaranas ng pangungulila, sa mga nawalan po ng mga mahal sa buhay, Lord, aliwan mo sila na yung mga pangako, na yung mga salita, O Diyos, Panginoon, na ikaw ay marami pong mga pangako sa bawat isa sa amin, O Diyos. Ikaw ang aming kapayapaan. Ikaw ang aming kaaliwan, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon. Ikaw ang aming buhay, Lord. Na meron lang kaming ikaw sa buhay namin, kami po ay wala nang hahanapin pa. Panginoon, nawa ang iyong mga salita ay tumimo sa bawat isa, O Diyos, lalo tikit sa aming mga kaibigan ngayon sa FB Live, O Diyos, na sila ay magmadali, Panginoon, na makatanggap ng kaligtasan, O Diyos, at wag na silang mag-doubt, O Diyos, sapagkat baka mahuli na ang lahat, O Diyos. Hallelujah. Salamat po muli. Ikaw ang maglaan sa araw ng bukas, Panginoon, na mayroon pang pangangaral sa araw ng bukas, O Diyos. Hallelujah. Lord, sa hapong ito ay patuloy naming binabalik, O Diyos, ang pagpupuri, pagluluwalhati at pagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na haring darating. Amen, Lord to God. Salamat po muli sa bawat isa na nakapag-support po sa ating FB Live.
Yan po, sana po. Ay, bukas pala ay Saturday, ako po ay magla-live. Yan, dahil day off nga natin yan. Kaya lang po, sa sunod-sunod na mga, eto po ay test and temptation. Na po, sabi ko nga, walang katapusang test and temptation na hanggat tayo ay narito sa lupa, meron test and temptation na po. Hanggat hindi nagra-rapture. Yan. Ay, kaya ako ay wala po sa akin na wala akong pakalam kahit hindi ako mag-day off, Sabado, Linggo. Dahil in the first place naman, ang unang sa akin ng Panginoon utos ay everyday. So, nagkaroon ako ng biyaya na makapag-day off. Pero dahil nga tayo na papa-absent, dahil sa ating karamdaman po, ay ako po ay magla-live pa rin po sa araw ng bukas, pati po sa Sunday na po. At, yun nga, po rin po ang Panginoon. See you all tomorrow and God bless us all. Ayaw mag-close. Slow connection daw. Ayaw.